Hi Kuya Ting, good afternoon po. Bagong followers, I'm Lani from Samar, 21 years old. Hingi po sana kami ng advice Kuya Ting about sa mother po namin. She is already 56 years old na po. My father kasi was already died last 2020. Bali, halos 5 taon na ang nakalipas. Yung mother kasi namin ngayon, nagkaroon ng karelasyon Kuya Ting. Okay lang po sana kung kasing edad niya, ang problema, napakabata pa po yung lalaki. Bali 28 years old pa lang po siya. Alam po naming pera lang ang habol ng lalaki sa kanya dahil malaki po ang pension ng mother namin kasi dating US Navy po ang father namin. At hindi lang po 'yan, meron kaming mga niyugan. Sa kasalukuyan po, mother lang namin yung kumukuha lahat ng kita ng coconut farm namin. Pati sasakyan ng father namin, gamit-gamit na po ng lalaki niya ngayon. Wala kasi kaming magawa ng ate ko dahil hindi namin makausap ng mother namin ng maayos. Itong huli kasi po, bala kasi ng mother namin na ibinta ang kalahati ng coconut farm namin dahil magpatayo daw po sila ng bahay sa lugar ng lalaki niya. Ang hirap Kuya Ting kapag walang kuya, wala man lang makatulong sa amin sa ganitong sitwasyon. Salamat po sa oras Kuya Ting. Sana mapansin niyo po ang message namin. More power po sa channel mo po. Okay, Ma'am Lani, magandang araw din po sa inyo. Bago ko po umpisahan ang usapang ito ma'am, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Facebook at sa YouTube channel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. At sa mga nagtatanong pala kung sulat po ba ang pinapadala sa akin, bali hindi po. Through comment lang po or via messenger. Kaya ako nagbabasa ng papel dahil isa lang po ang cellphone ko. Kaya kapag may mensahe po sa akin na gagawan ko ng video, isusulat ko muna sa papel, okay? At umpisahan na po natin ang topic natin sa araw na ito. Ma'am Lani, dito po tayo mag-umpisa sa sinabi mong 28 years old pa lang yung lalaki. Dito ma'am, wala kang sinasabi kung ano ang status ng lalaking ito. Binata ba siya or may dating asawa? At kung gaano na sila katagal ng mother niyo po. Mahalaga kasi sana malaman natin ito para ma-analyze natin kung seryoso o pera lang ang habol ng taong ito. Ganun pa man ma'am, sa edad na 28 years old, tapos 56 years old na po ang mother nyo, kahit sino po mag-isip nito, malinaw talaga na iba ang pakay sa lalaking ito. Baka nga tama ang nasa isip nyo ma'am. Pero tulad ng sabi ko, hindi nyo naibigay masyado ang tamang details, lalo na yung gaano sila katagal. Mahirap manghusga kaagad dahil may mga tao din naman na totoo ang kanilang pagmamahal kahit malayo ang agwat ng edad nila. Isang patunay nito kung kilala nyo po si Aling Donesia Pacquiao, pinapatunayan ng mister niya ngayon na hindi lang pera ang habol niya. Kaya kay Aling Donesia kung hindi nga ako nagkakamali, nasa 10 years na sila mahigit. Sa time na nag-umpisa pa lang sila, maski ako, di ko maiwasang mag-isip na pera lang talaga ang habol ng lalaki sa kanya. Pero sa huli, isa ako sa nagkamali ng iniisip dahil tulad ng sabi ko, pinatunayan ito ng mister niya ngayon na pagmamahal ang sadya niya, hindi pera. Patungkol naman sa sinabi mong nahihirapan kayong kausapin ang mother nyo, possible po talaga ito dahil base dito sa sinasabi nyo, nangingibabaw na dito ang emosyon ng mother nyo. Sabihin na natin na napamahal na din siya sa lalaking ito. Kaya kahit ano ang sasabihin nyo o pakiusap nyo sa kanya, hindi kayo maiintindihan. Dahil personal niya itong pangangailangan, personal niya itong kaligayahan na tanging lalaki lang ang pwedeng makapagbigay nito. Sa sitwasyon kasi na ito, kaya hindi siya makapag-isip ng maayos dahil emosyon na usapin nito eh. Puso niya ang sinusunod niya, kaya pabor sa lalaki lahat ang mga desisyon niya. At patungkol naman sa kayamanan ng magulang nyo po, ayon sa sinasabi nyo rito, sasakyan ng father nyo, ginagamit na ng lalaki at umabot pa sa punto na may balak na magbinta ng ari-arian ng magulang nyo para sa kapakanan ng partner niya ngayon. Nakakalungkot nga ito eh. Pero walang batas na nagsasabi na pwedeng awatin ito o magkakaroon siya ng kaso kapag ginagawa niya ito. Sa madaling sabi, lahat ng hakbang niya ay karapatan niya. Pwede niyang gawin ito kahit anong oras dahil siya ang may-ari lahat ng mga ito. Kahit sabihin na natin na benepisyaryo kayo, pero hanggat nandyan ang mga magulang nyo, malalaki o babae, siya lahat ang may-ari sa kung anuman ang naipundar nila sa panahon na buhay pa ang father nyo. Maliban na lang sana kung naiayos ang mga ari-arian nyo na hati-hati na ito bago pa man pumanaw ang tatay nyo, may habol sana kayo. Hindi ako expert sa ganitong klaseng usapin o batas patungkol dito pero yun ang pagkakaalam ko. Kaya ang advice ko sa inyo sa problema na ito, instead na kontrahin nyo ang mother nyo,
Sa pag-asang mapigilan nyo ang mga hakbang niya, mas mabuting suportahan nyo na lang po siya. Regardless kung seryoso o hindi ang lalaking ito, o nagkamali man sa desisyon ang mother nyo. Sa pamamaraan na ito, baka makukuha nyo ulit ang loob ng mother nyo at makausap nyo siya ng maayos. Kasi yung pagkontra nyo, pagpigil nyo sa kanya, sa sitwasyon niya ngayon, hindi niya kayo papanigan dahil tulad ng sabi ko, emosyon ang umiiral sa kanya ngayon. O sasabihin na natin na may edad na ang mother nyo. Pero maliwanag na may pangangailangan pa siya na hindi nyo kayang ibigay sa kanya. Na imbes kontrahin nyo, mas lalo pang magagalit at baka mauwi pa ang lahat sa wala. Kahit ano pa ang gagawin nyo, magulang nyo pa rin yan. Hindi yan kailanman luluhod sa harapan nyo. Kaya tulad ng sabi ko, respetuhin nyo na lang ang desisyon niya. Baka sakaling maisipan pa niya na hindi ituloy ang mga balak niyang pagbinta ng mga ari-arian para sa lalaki niya. Ulitin ko, respeto nyo na lang muna ang desisyon niya. At kapag nakuha nyo na ang loob niya, unti-unti nyo nang ipaalala ang kapakanan ng mga apo niya sa hinaharap, okay? Sana makatulong sa inyo ito ang advice ko na ito. At palagi ko namang sinasabi na kayo pa rin ang masusunod kung ano ang maging desisyon nyo. Salamat sa mensahe, ma'am. Sana maayos nyo po ang problema nyo. At kung pwede, balitaan nyo po ako sa magiging resulta ng advice ko. Thank you, ma'am. Paalam po.